Hindi ko sinasadyang mabuntis ang matalik na kaibigan ng nanay ko. Sa totoo lang, hindi naman ako ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. 3 araw pa lang matapos akong hiwalayan ng girlfriend ko. Nagpunta ako sa bar para mag-relax. Isang lasing na magandang babae ang lumapit at kinausap ako. Nag-usap kami ng sandali. Parang nagkasundo kami. Dahil parehong hilo sa alak, nag-check-in kami sa isang kwarto. Kinabukasan, natuklasan kong wala na siya. Wala akong alam na anumang impormasyon tungkol sa babae. Pumasok ang sikat ng araw sa manipis na kortina ng floor-to-ceiling window. Nasilaw ang mga mata ko. Tumayo ako, sumasakit ang ulo ko dahil sa sobrang inom kagabi. Tanging ang mga kulubot sa kumot ang nagpapatunay na ang lahat ng nangyari kagabi ay hindi lang isang panaginip na bunga ng sobrang kalasingan matapos akong iwan. Ako si Liam Reyes. 22 taong gulang ako ngayong taon. Third-year student ako sa pamantasan ng Maynila. 24 oras lang ang nakalipas. Ako ay isang kaawa-awa na lalaki na iniwan ng kanyang kasintahang babae sa harap ng maraming tao. Si Sofia Santos, ang kasintahang babae na inabot ko ng kalahating taon bago naging akin. Sa milk tea shop sa harap ng paaralan. Sa harap ng maraming tao. Inihagis niya sa lupa ang milk tea na binili ko para sa kanya. Sinabi niyang dukha ako. Sinabi niyang hindi ko kayang ibigay ang buhay na gusto niya. Sinabi niyang si Miguel Ramos, ang mayamang estudyante mula sa finance department, ay kayang bigyan siya ng pinakabagong iPhone kahit kailan. Samantalang ako, hindi ko man lang siya mabili ng isang lipstick. Noong mga oras na yon, nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Sa loob ng 3 buwan na kami ay magkasama. Nagtipid ako sa aking pagkain at gastusin. Lahat ng perang kinita ko sa part-time ay ginastos ko sa kanya. Sa huli, ang natanggap ko lang ay ang tawag na dukha. Ngumiti lang ako. At sinabing, sana swertehin ka sa paghahanap ng mayaman. Pagkatapos ay umalis na ako. Nang gabing iyon, napansin ng mga kasama ko sa dorm na may mali sa akin. Hinila nila ako papunta sa pinakasikat na bar sa Maynila, ang Paru-Paro Bar. Sabi nila gagamutin nila ang aking sugat sa pag-ibig. Wala akong ganang pumunta noong una. Ngunit pagkatapos ng ilang baso ng whiskey, nagsimulang umikot ang aking ulo. Ang tanging nasa isip ko ay ang mga salita ni Sofia Santos. Ikaw ay isang walang kwentang dukhang estudyante. Habang tumitindi ang aking sama ng loob, dala ang aking baso, pumunta ako sa bar counter. Sa sandaling iyon, siya ay bumangga sa aking mga bisig. Isang mabangong amoy ng sampagita ang biglang bumalot sa akin. Napayuko ako at bumagsak sa kandungan ng babae. Suot niya ay isang itim na damit na may strap. Sa labas ay may kaparehong kulay na jacket. Maluwag ang pagkakabuhol ng kanyang mahabang buhok. Ilang hibla ng buhok ay dumikit sa kanyang mamula-mula ang pisngi. May ngiting lasing sa kanyang mga labi. Ang ganda talaga ng kanyang katawan. Lalo na ang mga binti niyang nakabalot sa itim na medyas. Mahaba at diretsyo. Nakapatong lang ng basta-basta. Nakangiti ako na halos hindi makatingin. Pasensya na, kuya. Medyo lasing na siya, mahina ang boses. May kaunting pagkagat. Iba talaga sa boses ni Sofia Santos na pa-cute. Peke ang tono. Nanginginig ang buong katawan ko sa narinig. Agad ko siyang inalalayan. Sumasabay na rin ang kalasingan ko. Nauna ang dila kaysa isip, okay lang. Ate, kung hindi ka makatayo, sumandal ka lang sa akin. Bigla siyang natawa. Hindi rin niya ako itinulak palayo. Hinawakan ang baso ko sa lamesa. Sumimsim ng natitira kong whiskey. Tiningnan ako ng may pagtaas ng kilay. Nasaktan ka no? Mag-isa kang umiinom dito. Sumuko na rin ako noon. Parang nagtatapo ng basura. Sinabi ko lahat ang tungkol kay Sofia Santos na iniwan ako. Tahimik lang siyang nakinig. Minsan ay sumingit ng ilang salita. Sabi niya, bobo raw ang babaeng iyon. Sabi niya, gwapo raw ako. Kung bata pa siya ng ilang taon, hahabulin na raw niya ako. Natutuwa ako sa sinabi niya. Ang nasaktan kong pride. Sa ilang salita niya ay biglang lumipad. Mas lalo ko siyang nagustuhan. Matanda, maganda, malambing. At marunong umintindi sa lalaki. Nag-inuman kami ng sunod-sunod. Nagkwentuhan tungkol sa lahat ng bagay. Ang alam ko lang ay siya si Lily. Dumadami ang inumin. Lalong umiikot ang ulo ko. Pero mainit ang katawan. Sumandal siya sa akin. Ang hininga niya ay dumampi sa batok ko. Namamanhid ako sa kiliti hanggang sa kaibuturan ng puso. Inalalayan ko siyang lumabas ng bar na parang lasing. Tumingin siya sa akin at sinabing bunso. Lakas loob mo bang sumama sa akin? Noong sandaling iyon, uminit ang ulo ko. Hindi lang basta sumama. Kahit sa apoy o dagat, handa akong pumunta. Sumakay ako ng taxi. Binanggit ko ang pangalan ng pinakamataas na hotel sa malapit. Sumandal siya sa aking dibdib. Tahimik siya sa buong biyahe. Pero ang kamay niya ay laging nakahawak sa braso ko. Ang sumunod na alaala ay puro pira-piraso na lang. Naalala ko lang ang mainit na dilaw na ilaw sa loob ng kwarto. Naalala ko ang mabangong amoy ng gardenia sa kanya. Naalala ko ang makinis niyang balat. Naalala ko ang pagdikit niya ng labi sa tenga ko. Paulit-ulit niya akong tinatawag na bunso. Malambot na parang kayang pisilin ng tubig. At ang mahabang hita na halata sa itim na medyas. Halos mabaliw na ako. Si Sofia Santos. Ang breakup. Lahat ay itinapon ko sa limot.
Alam ko lang na sa sandaling yon ang nasa bisig ko. Ang babaeng ito ang pinakamaganda sa mundo. Pero paggising ko, wala na siya. Inikot-ikot ko ang kama ng matagal. Maliban sa isang bote ng hindi pa nabubuksan, na mineral water at isang pirasong itim na manipis na hairband. Wala nang naiwan. Parang ang babaeng nag-aapoy kagabi. Ay isa lang guni-guni ko dahil sa alak. Kinuha ko ang hairband. Inamoy ko ito. May natitira pang bahagyang amoy ng gardenia. Hindi ko masabi kung ano ang nararamdaman ko. Medyo malungkot. At may kakaibang saya. At may hindi pagpayad. Kahit maganda, isa lang gabing ligawan. Parang panaginip sa liwanag ng araw. Naligo ako sa hotel. Nagpalit ng damit. Inilagay ko ang hairband sa bulsa. Saka dahan-dahang lumabas ng hotel. Pagdating ko sa gilid ng kalsada, nakatanggap ako ng tawag mula sa pinuno ng dorm. Sumigaw siya sa kabilang linya. Chenzi, saan ka pumunta? Kahapon ng gabi, tumawag ako sa'yo pero hindi ka sumagot. Dinala ni Sofia Santos ang mayamang binata. Hinaharangan kanya sa baba ng dormitoryo. Sabi niya gusto kang hiyain. Tumawa ako ng isang beses. Wala man lang kaguluhan sa puso ko. Kung kahapon lamang, maaaring magagalit pa ako. At mahihiya pa ako. Pero pagkatapos ng nangyari kagabi. Ngayon, kapag tiningnan ko si Sofia Santos, wala na akong interes sa kanya. Sa kanyang payak at walang dating na itsura. Kumpara kay Ate Lily kagabi. Hindi siya karapat-dapat kahit magdala ng sapatos niya. Humarang siya kung gusto niya. Para namang natatakot ako sa kanya. Sumakay ako ng taksi. Sinabi ko sa driver ang address ng paaralan. Dahan-dahan kong sinagot. Mabuti na lang may gusto rin akong sabihin sa kanya. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ang taksi sa baba ng dormitoryo ng paaralan. Malayo pa lang nakita ko na si Sofia Santos na nakahawak sa braso ni Miguel Ramos, na nakatayo sa tabi ng flower bed sa baba ng dormitoryo. Sa paligid nila ay may ilang estudyanteng nanonood. Patungo rito ang mga ito na nagtuturo. Nang makita ako ni Sofia Santos, agad siyang nagising. Binitawan ang braso ni Miguel Ramos. Naglakad papunta sa akin gamit ang kanyang stiletto. May ngiti ng pangungutya sa kanyang labi. Liam Reyes, alam mo namang bumalik ka. Akala ko pagkatapos mo akong iwan. Naghanap ka ng lugar kung saan ka iyak. Lumapit din si Miguel Ramos. Inabot ang baywang ni Sofia Santos. Tumingin sa akin ng may mataas na tingin. Puno ng pag-aalipusta ang mukha. Sabi ko sa'yo, bata. Ang pagsama ni Kingking sa akin ay kanyang swerte. Ang buwanang allowance mo ay ganyan lang. Hindi mo man lang mabili ang isang lipstick niya. Huwag kang maghahangad ng bagay na hindi mo kayang maabot. Nagkatawanan ang mga tao sa paligid. Tumuturo sila sa akin. Noong dati, tiyak na namumula na ako. At makikipagtalo sa kanila. Pero ngayon, naglabas lang ako ng tenga ko. At tumingin kay Sofia Santos. Dahan-dahan akong ngumiti. Sofia Santos, sa tingin mo ba? Dahil nakatagpo ka ng mayamang binata, naging prinsesa ka na? Biglang nanlamig ang mukha ni Sofia Santos. Anong ibig mong sabihin, Liam Reyes? Wala lang. Tiningnan ko ang damit niyang. Halatang binili ni Miguel Ramos para sa kanya. May bahid ng pagkutya sa boses ko. Na parang mas gusto mong maging isang dekorasyon kaysa maging tao. Medyo mahirap din yata. Sabi mo, ngayon kayang bilhan ka ng bag at damit. Bukas, pwede ka na niyang iwan. At humanap ng bago. Akala mo ba totoo ang nararamdaman niya sa'yo? Kalokohan. Biglang nagalit si Miguel Ramos. Sumulong siya, nakakuyom ang kamao, parang susugurin ako. Tangina mo, gusto mong mabugbog? Tumayo lang ako sa kinatatayuan ko. Sumulong pa ako ng kaunti. Itinuro ko ang niki sa taas. At mumiti, sige, pindutin mo ako dito eh. Malinaw na makikita sa sisi ng eskwela. Kung ginalaw mo ako, dapa ako agad sa sahig. Kung hindi ka maningil ng 10 o 8,000, susunod ako sa apelyido mo. Wala naman akong mawawala, hindi tulad mo. Mayaman ang pamilya mo. Tignan natin kung protektahan ng eskwela ang mayamang binata. O ako, simpleng estudyante. Agad na tumigil ang kamao ni Miguel Ramos sa hangin. Pula ang mukha niya. Hindi na siya makasulong. Nahihiya siya. Biglang nagbago ang direksyon ng tawanan sa paligid. Simula nang ituro si Miguel Ramos. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahiyan. Napakagatlabi siya, pulubi. Pero hindi na siya naglakas loob na manakit. Tumingin ulit ako kay Sofia Santos. Puti at pula ang mukha niya. Nanginginig siya sa galit. Umiti ako. At dinagdag at sakani. Huwag mong isipin na nalungkot ako dahil iniwan mo ako eh. Sa totoo lang. Yung ate na nakilala ko kagabi. Mas maganda siya ng 100 beses kumpara sa'yo. Mas malambing ng 100 beses. Ang katawan niya ay mas higit pa sa'yo ng 8 kalsada. Kung ikukumpara sa kanya, ikaw ay parang isang maliit na repolyo na hindi pa lumalago. Kailangan ko pang magpasalamat na iniwan mo ako. Kung hindi ko makikilala ang ganitong kahusay na tao. Pagkasabi ko niyan, agad na naging berde ang mukha ni Sofia Santos. Sumigaw siya ng Liam Reyes. Walang hiya ka. Kahit gaano pa ako kawalang hiya. Mas mabuti pa rin yan kaysa sa'yo na umiinis sa mahirap at lumalapit sa mayaman. Kumaway ako ng kamay. Tamad na akong makipag-usap pa sa kanya.
Lumingon ako at naglakad papunta sa dormitoryo. Nag-iwan ang grupo ng mga taong nanonood sa likod ko. At si Sofia Santos at Miguel Ramos na galit na galit. Pagbalik sa dormitoryo, agad na lumapit ang tatlong kapatid. Pinuri nila ako ng husto. Sabi nila ang cool ko raw kanina, na hindi makapagsalita ang dalawang walang hiya. Tinapik ako ng panganay sa balikat at sinabing ang galing mo, Chenzi. Mukhang nagising ka na. Talagang may nakilala kang magandang ate. Hindi ka ba nagsisinungaling sa amin? Ngumiti ako at hinugot mula sa bulsa ang itim na hairband. Inilapag ko ito sa mesa. Nagtaas ako ng kilay. Bakit ako magsisinungaling sa inyo? Hindi ako nagsisinungaling. Agad na lumapit ang tatlong kapatid. Tinitigan ang hairband. Nanlaki ang mga mata. Sabay-sabay nilang tinanong kung ano talaga ang nangyari. Ano itsura ng ate, ilang taon na? Anong trabaho? Nahilo ako sa dami ng tanong nila. Nagpahiwatig lang ako na nakilala ko sa bar. Wala na akong ibang sinabi. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil wala talaga akong alam. Sa mga sumunod na araw, hahawakan ko ang hairband sa bulsa. At maaalala si Ate Lily noong gabing iyon. Para siyang hanging pumasok sa buhay ko. Ginulo ang aking puso. At bigla na lang siyang nawala ng walang sabi-sabi. Noong malapit ko nang isiping isa itong pagtatagpo sa isang gabi at ilibing sa aking puso. Tumawag sa akin ang aking ina. Ang pangalan ng aking ina ay Zhanglan. Isa siyang tipikal na babaeng taga-timog hilagang China. May tuwid at prangka na personalidad. Masigla at mabilis kumilos. Nagpapatakbo siya ng maliit na tindahan sa Maynila. Hindi naman sobrang yaman ang pamumuhay namin. Madalas akong sumunod sa kanya. Maliban sa paminsan-minsang pagsagot ko sa kanya. Pagkabukas ng telepono, narinig ko na ang malakas na boses ng aking ina mula sa receiver. Chen, uwi ka ba ngayong weekend? Bumalik na si Tita Liman. Dumating ka sa bahay ngayong weekend para kumain. Lulutuin ko ang paborito ninyong braised pork. Natigilan ako. Tita Liman. Maraming matalik na kaibigan ang aking ina. Mula pagkabata, nakilala ko na ang hindi bababa sa 80 hanggang 100 na mga tita. May kaunti akong alaala kay Tita Liman. Parang siya ang matalik na kaibigan ng aking ina mula pagkabata. Nabalitaan ko na maraming taon na ang nakalipas ay pumunta siya sa Timog para magnegosyo. Pagkatapos ay nag-abroad siya. Mahigit 10 taon na akong hindi siya nakikita. Malabo na ang aking alaala sa kanya. Tita Liman. Aling Tita Liman iyon? Tinanong ko ng basta-basta. Sino pa ba? Si Clara Mendoza, ang aking matalik na kaibigan. Noong bata ka pa, niyakap ka niya. At binilhan ka pa ng gatas na pambata. Sumagot ang aking ina sa kabilang linya na may pagkairita. Anak, parang kinakain ng aso ang iyong memorya. Umuwi ka agad ngayong weekend. Sabi pa ni Tita Liman. Magpapakilala raw siya sa iyo ng babae. Nabalitaan daw niyang iniwan ka ng iyong kasintahan. Kaya naman, magiging maganda raw ito para sa iyo. Nang marinig ko ang tungkol sa pagpapakilala ng babae, sumakit ang aking ulo. Mabilis akong nagbiro. Sige, ma. Naiintindihan ko na. Tiyak na uwi ako ngayong weekend. Pagkapatay ng telepono. Hindi ko na rin inisip. Hindi naman kasi ito kung ano, ang best friend ng nanay ko na uwi lang para kumain. Para bang ipapakilala sa isang tao. Sasagot lang ako ng kung ano-ano sa oras na yon. Ang nasa isip ko ngayon ay si Ate Lily noong gabing yon. Wala akong gana tumingin sa ibang babae. Dumating na ang weekend ng mabilis. Nagising ako bandang tanghali. Bumangon at nag-ayos ng konti. Sumakay ng taxi pa uwi. Ang bahay namin ay nasa isang lumang komunidad. Hindi naman kalayuan sa eskwelahan. 20 minuto lang ang bayahe sa taxi. Pagdating ko sa harap ng bahay, naamoy ko na ang bango ng baboy na nilagas sa toyo na nagmumula sa loob ng bahay. At ang pamilyar na bahagyang amoy ng gardenya. Tumibok ng malakas ang dibdib ko. Tumigil agad ang mga hakbang ko. Sobrang pamilyar ng amoy na ito. Katulad ng amoy na pumalibot. Sa ilong ko noong gabing iyon sa hotel. Sinabi ko sa sarili ko na iniisip ko lang iyon. Pabango lang naman ng gardenya. Maraming babae ang gumagamit nito. Hindi naman ganoon kaswerteng mangyari. Umiling ako. Kinuha ang susi. Binuksan ang pinto ng bahay. Ma, nandito na ako. Nagpalit ako ng tsinelas. At sumigaw. Tumingin ako sa sala. Sa sandaling iyon, parang natigilan ako. Sa sofa ng sala ay may nakaupong isang babae. Nakasuot siya ng isang champagne-colored na silk dress. May likas na alindog. Ang sikat ng araw ay pumasok mula sa bintana ng sala. At bumagsak sa kanya. Binigyan siya ng malambot na liwanag sa kabuuan. Mature, elegant at mapangakit. Buong katawan niya ay puno ng pagkababae. At ang mukhang ito. Kahit maging abo ako, makikilala ko ito. Iyon ang babaeng kasama ko sa bar noong gabing iyon. Na nagkaroon kami ng isang gabing pag-ibig, si Ate Lily. Ang susi ko ay bumagsak sa sahig na may kalampag. Nagbigay ng matalas na tunog. Blanko ang isip ko. Parang hinampas ako ng kidlat. Nag-umugong. Isang kaisipan lang ang paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Tapos na, nakipagtalik ako sa kaibigan ng nanay ko. Ang babaeng sinabi ng nanay ko na niyayakap ako mula noong bata ako. Bumili sa akin ng gatas na pulbos. Ang babaeng dapat kong tawagin siya
ay ang taong kasama ko sa kama nung gabing yon. Narinig niya ang tunog. Lumingon siya. Natigil ang tingin niya sa akin. Sa sandaling nagtama ang aming mga mata. Malinaw kong nakita sa kanyang kamay. Ang baso ay biglang nanginginig. Halos matapon ang tubig sa loob. Ang kanyang mukha na may ngiti. Biglang nanigas. Isang kislap ng pag-aalangan ang nakita sa kanyang mga mata. Kahit ang kanyang pupil ay lumiit. Ngunit isang segundo lang iyon. Mabilis niyang tinago ang kanyang emosyon. Muling nagkaroon ng angkop ng ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiti ay parang matigas. Kahit ang kanyang tenga ay namula. Bumalik na si Chen Chen. Sumilip ang nanay ko mula sa kusina. May hawak pang sandok. Tumawa at pinagalitan ako. Bakit ka nakatayong tanga sa pintuan? Mabilis kang pumasok at batiin. Ito ang tita Clara Mendoza mo. Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa kanya. Tawagin mo siyang Tia. Nanatili akong nakatayo. Parang binuhusan ng tingga ang aking mga binti. Hindi makagalaw. Matagal na nakabuka ang aking bibig. Parang may buhol ang aking dila. Matapos ang matagal na pagpipigil, pilit na lumabas ang ilang salita mula sa aking lalamunan. Tita Clara. Ang dalawang salitang mabuting tiya ay binitawan ko na halos durugin ang aking mga ngipin. Niyakap ako, binilhan ako ng gatas na pulbos. Hindi lang iyon, tiya. Noong nakaraang gabi, niyayakap mo ako at tinatawag na kapatid na lalaki. Tumingin sa akin si Clara Mendoza. Kumibot ang sulok ng kanyang bibig. Nagpakita ng pilit ng ngiti. Medyo hindi natural ang boses. Malaki na si Chen Chen. Noong huling beses na nakita kita. Ikaw ay ganito lang kataas. Bata pa rin siya. Sa isip ko, grabe kong binabati ko si tita. Ngayon, mas matangkad na ako sa'yo. Lumabas ang nanay ko mula sa kusina. Pinunasan ang mga kamay. Tinapik ako. Halika rito, umupo ka, anak. Makipagkwentuhan ka sa tita mo. Malapit na ang luto ko. Pumilit akong pumunta sa sofa. Umupo ako sa solong sofa sa tapat ni Clara Mendoza. Buong oras, hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga mata. Ang aking peripheral vision ay puno rin sa kanya. Nakakross ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga binti na nakalabas sa damit ay manipis at maputi. Kapareho ng naramdaman ko noong gabing iyon. Ang kanyang mga daliri ay manipis at maganda. Hawak ang isang baso. Maayos na natrim ang mga kuko. May light nude pink na nail polish. Ito ang mga kamay na yon. Noong gabing iyon, sinugatan ang aking likod. Nag-iwan ng mababaw na galos. Habang iniisip ko, lalo akong nagugulo. Habang iniisip ko, lalo akong natatakot. Ang aking likod ay nagpawis ng malamig. Ang nanay ko ay patuloy na nagdaldal tungkol kay Lily. Hindi mo alam. Itong batang ito, ilang panahon na ang nakalipas ay. Iniwan ang kanyang kasintahan sa eskwelahan. Araw-araw ay matamlay. Labis akong nag-aalala. Marami kang kakilala. May kilala ka bang maaasahang dalaga? Ipakilala mo kay Chen Chen. Si Clara Mendoza ay may hawak na baso at uminom ng tubig. Itinaas ang mga mata at tumingin sa akin. May hindi maipaliwanag na panunukso sa kanyang tingin. At may kaunting hiya at galit. Umiti ng bahagya. Bumukas ang bibig at sinabing, sige. Anong uri ang gusto ni Chen Chen? Sabihin mo kay tita. Maghahanap ako para sayo. Ang tubig na kakatapos ko lang inumin sa aking bibig. Ay muntik ng iluwa, tita. Alam mo naman ang sagot, nagtatanong ka pa. Anong uri ang gusto ko? Wala ka bang ideya sa iyong isip? Naglinis ako ng lalamunan. Pinigil ang matinding damdamin sa puso. Nagpakatanga ang isip. Lumabas ang makulit na ugali. Tiningnan siya at dahan-dahang nagsabi. Wala naman akong kahilingan. Gusto lang kita, Tita Clara, na ganito. Mature at maganda. Mahinahon at mapagbigay. At napakaunawa sa tao. Nang sabihin yon, biglang tumahimik ang lahat. Ang mukha ni Clara Mendoza ay biglang namula ng todo. Mula sa pisngi hanggang sa tainga. Muntik nang mahulog ang baso sa kanyang kamay. Nagulat ang nanay ko. Pagkatapos ay ngumiti at hinampas ako. May inis na sabi. Ikaw, malikot na bata. Walang paggalang. Anong biro sa tita mo? Ang tita mo ba ay maaari mong asarin? Manahimik ka na agad. Mabilis akong tumawa ng pilit. Umiti at sabi, nanay. Nagbibiro lang ako. Tita Clara, huwag mo sanang seryosohin. Sa tingin ko lang, ikaw ang pinaka-eleganting babae na nakita ko. Si Clara ay huminga ng malalim. Hirap na nagkalma ang damdamin. Tiningnan ako ng masama. Ang tingin ay may babala. At may kaunting hiya at galit. At may hindi maipaliwanag ng ngiti. Ibinaban niya ang baso ng tubig. Umiti sa nanay ko at sabi, okay lang. Nagbibiro ang bata. Si Chen Chen ay may matamis na dila. Tahimik akong natuwa sa puso. Matamis na dila, tita. Noong gabing iyon, hindi ganyan ang sinabi mo. Sabi mo noong matamis ang dila ko, mas tapat ka pa kaysa ngayon. Di nagtagal, natapos na ng nanay ko ang pagluluto. Braised pork, sweet and sour ribs, steamed fish. Inilatag ang maraming pagkain sa mesa. Hinawakan ng nanay ko si Clara Mendoza at pinaupo sa hapagkainan. Patuloy na naglagay ng pagkain sa kanya. Paulit-ulit na nagkwento tungkol sa mga nakaraang taon. Doon ko nalaman. Si Clara Mendoza ay hindi lang bumalik sa bansa. Bumalik na siya sa Maynila noong kalahating taon na ang nakalipas.
Nagbukas siya ng isang kumpanya ng media at kultura. Mukhang maunlad ang negosyo. Ngayon, isa siyang tunay na babaeng boss. Mahalaga ang kanyang kayamanan. Pero nitong kalahating taon, abala siya sa kanyang kumpanya. Wala siyang panahon na makipagkita sa aking ina. Lalong nagulat ang aking puso. Ibig sabihin, hindi lang ako nakatulog sa kaibigan ng aking ina, kundi nakatulog din ako sa isang babaeng mayamang nagkakahalaga ng bilyon. Sa hapagkainan, patuloy na nag-inuman ang aking ina. Binuhusan din ako ng isang baso. Si Clara Mendoza ay may hawak na baso ng alak. Sumipsip siya ng kaunti. Ang kanyang tingin paminsan-minsan ay dumidikit sa akin. May kasamang komplikadong emosyon. Dahil nasa tabi ko ang aking ina. Lumakas ang aking loob. Sinimulan ko siyang subukan ng hindi direkta. Itinaas ko ang aking baso ng alak. Itinaas ko ito kay Clara Mendoza. Tita Clara, isang toast para sa'yo. Maligayang pagbalik sa Maynila. Nagkasalubong ang aming mga baso ni Clara Mendoza. Uminom siya ng isang subo at mumiti. Salamat, Chen Chen. Ibinaba ko ang aking baso ng alak. Nagkunwaring hindi sinasadya ang tanong kay Tita Clara. Sa sobrang abala mo sa trabaho, nagpapahinga ka ba sa mga bar? Ilang araw ang nakalipas, sumama ako sa mga kaklase sa Midi Butterfly Bar. Parang may nakita akong tao. Kamukha mo talaga. Akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Nang sabihin ko ito, ang kamay ni Clara Mendoza na may hawak na chopstick ay biglang nanginginig. Muntik nang mahulog ang chopstick mula sa kanyang kamay. Lalong pumuti ang kanyang mukha. Inangat niya ang tingin at sinamaan ako ng tingin. Puno ng babala ang kanyang mga mata. Hindi napansin ng aking ina ang hindi ka nais-nais. Nang marinig niyang pumunta ako sa bar, bigla siyang nagalit. Ibinaba ang chopstick at sinigawan ako, Liam Reyes. Pumunta ka na naman sa ganitong lugar. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ang bar ay lugar na puno ng iba't ibang tao. Hindi ito dapat puntahan ng estudyanteng tulad mo. Nagiging masama ka na ba matapos kang iwan? Mabilis akong ngumiti at nagsabi. Ma, nagkamali ako. Sumama lang ako sa kaklase minsan. Hindi na ako pupunta ulit. At saka, mali lang ang pagkakita ko. Ang anino ay parang si Tita Clara. Pero hindi naman talaga. Clara Mendoza ay nakahinga ng maluwag. Sumagot siya. Sinabi niya sa nanay ko. Ate Lan, okay lang. Malaki na ang bata. Normal lang na sumama sa kaklase para mag-relax. Bihira akong pumunta sa bar. Minsan lang sumama sa kliyente para sa negosyo. Tiyak na mali ang pagkakita ni Chen Chen. Pagkasabi niya, tiningnan niya ako ng masama. Ang tingin niya para akong lalamunin. Tuwang-tuwa ako sa loob. Iniyuko ko ang ulo at kumain. Pero hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Ang pagkain na ito ay nakakabahala. At sobrang nakakasabik. Buong oras ako ay nasa tensyon. Minsan nagsasabi ako ng mga salitang malabo. Nakikita ko si Clara Mendoza na sabay ang pagkabalisa at galit. Pero hindi siya makapag-react. Nakakatawa sa akin. Samantala, si Clara Mendoza ay nagpanggap na kalmado buong oras. Habang nakikipag-usap sa nanay ko, sabay na binabantayan ako ng kanyang mata. Pagkatapos ng pagkain, konti lang ang kanyang kinain. Pero marami siyang ininom na alak. Ang kanyang pisngi ay laging namumula. Nakakakiliti sa puso ko. Matapos ang hirap ng pagkain, ang nanay ko ay nagligpit ng mga plato. Tumayo si Clara Mendoza at sinabing aalis na. Mabilis na hinawakan siya ng nanay ko at sinabi, uminom ka ng alak. Buti na lang may lisensya na si Chen Chen. Hayaan mo siyang maghatid sa iyo pauwi. Chen Chen, ihatid mo si tita sa bahay. Siguraduhing makauwi siya ng ligtas bago bumalik. Biglang sumaya ang puso ko. Mabilis akong tumango at sinabing, sige ma. Garantisadong matatapos ang misyon. Bumuka ang bibig ni Clara Mendoza. Gustong tumanggi pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng nanay ko. Itinulak siya patungo sa pinto at sinabi, napagdesisyonan na yan. Hindi ako mapakali kung ikaw lang ang uwi. Isama mo si Chen Chen para ihatid ka. Tama lang na matuto siya sa'yo. Tignan mo, bata pa lang siya ay isa ng malaking boss. Sama ka rin para makakita ng bagong karanasan. Wala nang magagawa kundi sumang-ayon. Kinuha ko ang susi ng kotse. Sinundan ko si Clara Mendoza pababa ng gusali. Papunta sa underground parking lot. Sa daan, walang nagsalita sa aming dalawa. Ang katahimikan ay medyo kakaiba. Tanging ang mga yapak naming dalawa. Ang umaalingaw sa walang laman na parking lot. Naglakad papunta sa isang puting Porsche Panamera. Tumigil si Clara Mendoza. Pinindot ang susi ng kotse. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumingon siya sa akin. Nawala ang kanyang angkop ng ngiti. Pinalitan ng ekspresyong nahihiya at galit. Ang boses ay napakababa. May kaunting pagkagat ng ngipin. Liam Reyes, ano ang ibig mong sabihin kanina sa hapagkainan? Sumandal ako sa kotse. Tiningnan ko ang kanyang galit na itsura. Naisip kong napaka-cute niya. Umiti ako ng pilyo. Wala namang ibig sabihin, Tita Clara. Binabati lang kita. Kung maganda ba ang tulog mo noong gabing iyon, manahimik ka. Biglang nagalit si Clara Mendoza. Inabot niya ang kamay para takpan ang bibig ko. Pero hinawakan ko ang kanyang pulso. Ang kanyang kamay ay malambot. Makinis, katulad ng pandama noong gabing iyon. Hinawakan ko ang kanyang pulso.
Nadama ko ng malinaw ang tibok ng kanyang pulso. Naramdaman ko ang kaguluhan sa puso ko. Hindi ko napigilan ang sumulong ng isang hakbang. Halos dikit na ako sa kanya. Madilim ang ilaw sa underground parking lot. Tanging ang mahinang ilaw ng emergency lamp ang tumatama sa kanyang mukha. Mahahaba ang kanyang pilikmata. Bahagyang nanginginig. Namumula ang kanyang mga pisngi. Naging mabilis ang kanyang paghinga. Tita Clara, bakit ka umiiwas? Yumuko ako at tiningnan siya. Pinababa ko ang boses ko. Medyo may pang-aasar. Noong gabing iyon hindi ka ganyan. Yumakap ka sa akin. Tawag mo sa akin ay kapatid. Napakainit ng pagtanggap. Ngayon na nakita mo ako. Para kang nakakita ng multo. Mas namula ang mukha ni Clara Mendoza. Sinubukan niyang bawiin ang kamay. Pero hindi niya magawang bawiin. Galit na galit ang kanyang mga mata. Napikit ang mga ngipin at sinabi, Liam Reyes, pakawalan mo ako. Huwag kang lumampas. Ang gabing iyon ay aksidente lang. Lasing tayong dalawa. Isipin na lang nating walang nangyari, okay? Hindi ko man lang naisip. Diretso kong tinanggihan. Tiningnan ko ang mga mata niya. Seryosong sinabi. Para sa akin. Hindi ito aksidente, Clara Mendoza. Hindi ko alintana kung kaibigan ka ng nanay ko. O kung dapat kitang tawaging tita. Ang nangyari noong gabing iyon, pinaninindigan ko. Natigilan si Clara Mendoza at tumingin sa akin. May pagkagulat sa kanyang mga mata. Parang hindi niya inaasahan na sasabihin ko ito. Binitawan ko ang kanyang pulso. Binuksan ko ang pinto ng driver's seat. Nagtaas ako ng kilay sa kanya. Sumakay ka na, Tita Clara. Sinabi ng nanay ko na ihatid kita ng ligtas sa bahay. Hindi ko pwedeng hayaan na mag-alala siya. Kung may sasabihin ka, mag-uusap tayo habang nasa biyahe. Tumayo si Clara Mendoza at tumingin sa akin ng matagal. Sa wakas, napakagat siya ng labi. Umikot sa passenger seat. Umupo siya. Pinaandar ko ang sasakyan. Lumabas kami ng underground parking. Pumunta kami sa direksyon ng ilog. Alam ko na ang pinakatuktok. Ang mga malalaking kondominium na may tanawin ng ilog ay nandoon. Tulad ni Clara Mendoza na babaeng negosyante na may ganyang halaga. Tiyak na nakatira siya doon. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ang hangin ng aircon ang naririnig. Nakahiga si Clara Mendoza sa passenger seat. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang linya ng kanyang side profile ay napakamalambot. Pero kita naman. Ang kanyang damdamin ay masyadong komplikado. Nagmaneho ng matagal. Siya pa ang unang nagsalita. Mahina ang boses. Liam Reyes, tungkol sa gabing iyon. Sana huwag mong ikwento kahit kanino. Lalo na sa nanay mo. Siya ang aking matalik na kaibigan. Kung malaman niya, hindi na tayo magiging magkaibigan. Alam ko, tumango ako. Nakatingin sa daan sa harap, sabi. Hindi ko sasabihin sa nanay ko. Maliban kung gusto mong malaman niya. Agad na napahina si Clara at muling nagsabi. Ituring na lang natin itong aksidente. Tapos na, tapos na. Simula ngayon, mag-relationship na lang tayo bilang ordinaryong nakakatanda at bata. Okay ba? Napalingon ako sa kanya at mumiti. Tita Clara, sa tingin mo posible ba? Ginawa na natin yon. Paano mo ako asahan na ituring kang ordinaryong tita? Sa tuwing makikita kita, naaalala ko ang gabing iyon. Naaalala ko ang pagkakayakap mo sa akin. Hindi ko talaga magagawa. Liam Reyes, namula ang mukha ni Lily sa galit. Inabot at hinampas ako. Nagmamaneho ka. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Umiti ako at umiwas, sabi. Hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Totoo ang sinasabi ko. Lily, tatanungin kita. Gabing iyon sa bar. Bakit ka nalasing ng sobra? At mag-isang lumapit para makipag-usap sa akin. Isang taong tulad mo na may posisyon. Hindi dapat basta-basta nakikipag-usap sa hindi kilalang lalaki, di ba? Pagkasabi ko nito, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Lily. Kumislat sa kanyang mga mata ang lungkot. At kaunting galit. Inilihis niya ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana. Mahina at malungkot ang boses. Wala kang pakialam. Sabi ko, nagtalik na tayo. Ang iyong problema ay aking problema. Hindi ko naman pwedeng gawin yon sa isang taong kahit ang pangunahing at paglitaw. Hindi malinaw ang babae sa aking kama, di ba? Matagal na tahimik si Lily. Sa wakas ay napabuntong hininga siya. Sinabi niya sa akin ang totoo. Mayroon siyang dating asawa na si Rafael Torres. 2 taong kasal sa loob ng 8 taon. Sa wakas dahil sa hindi pagkakasundo ng ugali. At dahil hindi siya nagkaroon ng anak, nagdiborsyo sila. Noong panahon ng diborsyo, binigyan niya siya agad ng 10 milyon. Sapat na yon bilang pagiging mabuti. Pero pagkatapos makuha ni Rafael Torres ang pera, hindi siya namuhay ng maayos. Araw-araw siya nagsusugal. Sa loob ng wala pang 2 taon, naubos niya lahat ang 10 milyon. At nagkaroon pa siya ng utang na ilang milyon sa sugalan. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa Maynila. Nalaman ni Rafael Torres. Kaya araw-araw siya nanununtok sa kanya. Gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Sa madaling salita, gusto lang niyang humingi muli ng pera sa kanya. Noong isang gabi, ilang araw ang nakalipas. Inimbitahan siya ni Rafael Torres na magkita sa Paru-Paro Bar. Sabi niya gusto niyang makipag-usap ng maayos. Pero pagdating niya doon,
Nilagyan ni Rafael Torres ng kung ano ang kanyang inumin. Pagkatapos niyang uminom ng isang subo, nakaramdam siya ng pagkahilo at pag-ikot ng paningin. Nag-init ang kanyang buong katawan. Nag-umpisa ng malabo ang kanyang malay. Alam niyang may mali. Kaya nang hindi napapansin ni Rafael Torres, tumakbo siya agad. At sa kanyang pagkalito, bumangga siya sa aking mga bisig. At ang sumunod ay naging natural na lang. Pagkatapos kong marinig iyon, sa sobrang galit, muntik nang durugin ang manibela. Napamura ako ng may pagngalit. Itong hayop na ito. Naglakas loob ka pang lagyan ng droga ang inumin mo. Lal ka pa ba? Agad na tumingin si Clara Mendoza sa aking galit na mukha. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sakang umiti ng mapait. Natapos na naman, wala namang nangyaring masama. Paanong walang nangyari? Seryoso kong sinabi sa kanya. Kung hindi ka bumangga sa akin nung gabing iyon, at dinala ka ng asong si Rafael Torres, hindi maganda ang mangyayari. Clara Mendoza, hindi pwedeng hayaan na lang ito. Naglakas loob siyang galawin ka. Hindi ko siya patatawarin. Natigilan si Clara Mendoza. At tumitig sa akin ng matagal na hindi nagsasalita. Ang mga taong nakakaalam ng pangyayaring ito sa paligid niya, ay maaaring payuhan siyang tumahimik na lang, o kaya ay naghahangad sa kanyang pera. Gustong gamitin ang pagkakataon para sumipsip sa kanya. Wala pang katulad ko. Na unang reaksyon ay magalit. At gustong ipaglaban siya. Tiningnan niya ako. Lumambot ang kanyang mga mata. At bumaba rin ang kanyang boses. Sige, estudyante ka pa lang. Huwag kang makialam sa mga bagay na ito. Si Rafael Torres ay isang walang hiya. Hindi mo siya kayang harapin. Hindi ko kayang harapin? Tumawa ako. Ako na walang sapatos ay hindi natatakot sa may sapatos. Siya na isang walang hiyang may utang na sugal. Matatakot pa ba ako sa kanya? Tita Clara, huwag kang mag-alala. Iwan mo sa akin ang bagay na ito. Tinitiyak kong hindi na siya maglalakas loob na manggulo sa iyo mula ngayon. Tiningnan ako ni Clara Mendoza. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. May sasabihin siya. Ngunit sa huli ay hindi na nagsalita. Tumango na lang ng bahagya. Mabilis na nakarating ang sasakyan. Sa Genjingno isa residences sa tabi ng ilog. Ang pinakamamahaling luxury residential area sa Maynila. Mahigit 10,000 kada metro kwadrado. Ang isang unit ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ipinark ko ang sasakyan sa underground parking. Pinatay ang makina at lumingon kay Clara Mendoza. Nakarating na tayo, sabi ko. Tumango si Clara Mendoza. At kinalas ang seatbelt. Nag-alinlangan ng matagal bago nagsalita, Liam Reyes. Salamat sa pagsundo mo sa akin ngayong araw. At salamat din sa nangyari noong gabing iyon. Natigilan ako at mumiti. Para saan ang pasasalamat? Para sa pag-abuso ko sa'yo. Namula muli ang mukha ni Clara Mendoza. Inabot at tinapik ako. Walang magandang tono na sinabi. Maging seryoso ka. Ibig kong sabihin, salamat. Kung wala ka noong gabing iyon, hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari sa akin. Tiningnan ko ang kanyang namumulang mga mata. Lambot ng puso ko. Marahang hinawakan ang ulo niya. Sinabing huwag magpasalamat. Dapat kitang protektahan. Biglang nanigas ang katawan ni Clara Mendoza. Tiningnan niya ako. Bahagyang nanginginig ang kanyang pilik mata. May hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang mga mata. Napakalapit naming dalawa. Naghahalo ang aming mga hininga. Biglang naging maalindog ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Tiningnan ko ang kanyang malaman at mapupulang labi. Hindi ko napigilan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang ang aking mga labi ay malapit nang dumampi sa kanya. Bigla siyang umiwas ng mukha. Itinulak ako. May pag-aalala sa kanyang boses, hindi, Liam Reyes. Hindi natin ito dapat gawin. Ako ang matalik na kaibigan ng iyong inay. Dapat mo akong tawagin Chang. Tiningnan ko siya na nagugulo. Hindi ko na siya pinilit. Umiti lang ako at sinabi. Sige, hindi kita pipilitin. Pero Jolina, gusto kita. Hindi ito magbabago para sa akin. Tiningnan ako ni Jolina. Matagal siyang hindi nagsalita. Sa wakas, binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Parang tumakas siya pababa. Tumakbo siya papasok sa elevator. Hindi man lang lumingon. Nakaupo ako sa loob ng sasakyan. Pinagmamasdan ang numero ng elevator na paakyat ng paakyat. Hindi ko napigilan ang tumawa, kawili-wili. Napakawili-wili. Mula noong araw na yon, ang aking buhay ay tuluyang nagbago. Hindi na ako katulad ng dati. Araw-araw na walang direksyon sa klase at pauwi. Sa halip, nagkaroon ako ng layunin. Nagsimula akong madalas pumunta sa kumpanya ni Clara Mendoza. Sabi ko para sa nanay ko, binabantayan ko siya. Takot ako na baka guluhin siya ni Rafael Torres. Ang kumpanya ni Clara Mendoza ay nasa pinakamataong parte ng Maynila. Buong palapag ng CE ay sa kanya. Mataas at magara ang dekorasyon. Noong unang pumunta ako, hinarang ako ng receptionist. Tinanong kung sino ang hinahanap ko. Sabi ko si Clara Mendoza. Kuya niya ako. Nagtataka ang receptionist. Tinawagan ang sekretarya ni Clara Mendoza. Hindi lumipas ang 2 minuto. Biglang bumaba ang sekretarya. Inihatid ako paakyat. Buong oras ako pinagmamasdan na may pag-aalinlangan. Nang pumasok ako sa opisina ni Clara Mendoza, nagkakaroon siya ng video conference.
Nang makita niya akong pumasok, bigla siyang natigilan. Muntik nang mabitawan ang ballpen. Sinabi niya sa computer na itigil muna. Tapos pinatay ang mikropono at tumingin sa akin. Sabi niya habang nangangagat ng labi. Liam Reyes, bakit ka pumunta rito? Ngumiti ako at lumapit sa kanyang mesa. Inilapag ko ang dermos sa mesa at sinabing, pinapadala ako ng nanay ko para dalhan ka ng sabaw niya. Sabi niya marami kang trabaho ngayon. Para palakasin ang katawan mo. At saka, para tingnan kung ginugulo ka pa ni Rafael Torres. Tiningnan ako ni Clara Mendoza. Galit pero walang magawa, sabi niya. Nagpupulong ako ngayon. Lumabas ka muna at maghintay. Tumango ako at hindi nagulo. Naupo na lang ako sa sofa ng opisina. Tahimik na naghintay hanggang matapos ang pulong. Umabot ng kalahating oras ang pulong. Pagkatapos, pumasok ang empleyado para magbigay ng dokumento. Nakita nila akong nakaupo sa sofa. Puro tingin at usisa. Paglabas ay nagbubulungan sa pintuan. Hindi ko na kailangan isipin. Tiyak pinag-uusapan nila kung ano ang relasyon ko. Sa kanilang magandang boss, isang batang lalaki. Nang umalis na ang lahat, dumating si Clara Mendoza sa harap ko. Nakahawak sa balakang habang nakatingin sa akin. Sinabi ng masama ang loob, Liam Reyes. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Araw-araw kang pumupunta sa opisina ko. Ang mga tao sa opisina ay nag-umpisa ng magkalat ng chismis. Binuksan ko ang lalagyan ng sabaw. Ibinuhos ko ang sabaw. Iniabot sa kanya. Nakangiting sabi ko, kung ano man ang sabihin nila, hayaan mo na. Ang importante, ako'y nagdala ng sabaw para sa'yo. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Inumin mo na, luto ito ng nanay ko. Kapag lumamig, hindi na masarap. Tumingin si Clara Mendoza sa sabaw na inabot ko. Nag-alinlangan ng matagal. Sa bandang huli, kinuha niya. Ininom ng paunti-unti. Ang lambing ng kanyang anyo habang umiinom ng sabaw. Ang mahahabang pilikmata ay nakayuko. Tinakpan ng damdamin sa kanyang mga mata. Umupo ako sa tapat niya. Tinitigan ko lang siya. Habang tumatagal, mas nagiging kaakit-akit ang babaeng ito. Mula noong araw na yon, araw-araw akong pumunta sa kanyang opisina. Ngayon, dinalhan ko siya ng pagkain na niluto ng nanay ko. Bukas, dadalhan ko siya ng prutas. Pagkatapos, dinalhan ko siya ng bulaklak. Sinasabi kong alagaan siya para sa nanay ko. Sa totoo lang, gusto ko lang siyang makita araw-araw. Ang mga tao sa opisina ni Clara Mendoza. Itinuring na akong kanyang boyfriend. Ang tingin nila sa akin ay may paggalang. Kahit ang receptionist, tuwing nakikita ako. Nakangiting bumabati, magandang umaga, Yanalin. Noong una, pinapaalis ako ni Clara Mendoza. Nang maglaon, kahit paalisin ako ay hindi ako maalis. Kaya hinayaan na lang niya ako. Pero tuwing sa harap ng kanyang mga empleyado, nagbibiro ako sa kanya. Namumula ang mukha at tinitigan ako ng masama. Ngunit hindi naman talaga siya nagagalit. Akala ko ang araw-araw ay ganito na lang. Magpapatuloy ng walang pagbabago. Unti-unti ko siyang liligawan. Balang araw, tatanggapin niya ako. Ngunit pagkalipas ng 2 linggo, may nangyari. Noong araw na yon, nasa klase ako. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Clara Mendoza. Medyo naguguluhan ang boses niya sa telepono. At parang may pag-iyak na sabi, Liam Reyes, pwede ka bang pumunta rito? Nang marinig ko ang boses niyang hindi maganda, bigla akong nag-alala. Hindi ko na rin inalintana ang klase. Sinabi ko lang sa guro na sumasakit ang tiyan ko. Saka ako tumakbo palabas ng silid-aralan. Habang tumatakbo, paulit-ulit kong tinatanong kung ano ang nangyari. Baka naman inapi ka na naman ng hayop na si Rafael Torres. Nasaan ka? Pupunta ako dyan ngayon din Nasa ospital ako. Napakatahimik ng boses ni Clara Mendoza. May kaunting panginginig. Sa ospital ng lungsod. Pumunta ka rito. May sasabihin ako sa'yo. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Bigla akong natakot. Inakala ko na may masamang nangyari sa kanya. Sumakay ako ng taksi. At nagmamadaling pumunta sa ospital ng lungsod. Buong biyahe, parang nasa lalamunan ko ang puso ko. Puro masasamang isipan ang nasa isip ko. Makalipas ang 20 minuto, tumakbo ako papunta sa obgyen ng ospital ng lungsod. Sa pasilyo, nakita ko si Clara Mendoza. Nakaupo siya sa bangko. Nakasuot ng puting suit. Medyo magulo ang buhok. May hawak na papel na kayuko. Bahagyang nanginginig ang mga balikat. Mukha siyang sobrang walang magawa. Mabilis akong lumapit. Lumuhod sa harapan niya. Tinitigan ko siya ng may pag-aalala at tanong, ano ang nangyari? 5, saan ka hindi komportable? Sinaktan ka ba ni Rafael Torres? Sabihin mo sa akin. Papatayin ko siya. Tininala ako ni Clara Mendoza. Pula ang mga mata. Puno ng luha. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, iniabot niya sa akin ang papel na hawak niya. Naguguluhan kong kinuha ito. Tumingin ako pababa. Ito ay isang resulta ng pagsusuri ng pagbubuntis. Maliwanag na nakasulat doon. Maagang pagbubuntis sa loob ng sinapupunan, mga 5 linggo. Nag-ugong ang isip ko. Muntik nang mahulog mula sa aking kamay ang test ng pagbubuntis. Nanigas ang buong katawan ko. Nag-squat ako sa lupa. Sandaling hindi ako nakapag-isip. Buntis si Clara Mendoza buntis. Akin ang bata.
Tanging ang mga katagang ito ang paulit-ulit sa aking isipan. Para akong sinaktan ng kidlat. Nakalimutan ko pang huminga. Nakipagtalik ako sa matalik na kaibigan ng nanay ko. Ngayon nagdadalang tao siya sa aking anak. Sa wakas naintindihan ko kung bakit ako. Ang nanay ko laging sinasabi na ang taong laging nasa tabing ilog. Hindi may iwasang mabasa ang sapatos. Ang akin ay hindi lang basa ng sapatos. Diretso akong nahulog sa ilog. Tinitigan ako ni Clara Mendoza na parang natulala. Ang luha sa kanyang mga mata sa wakas ay bumagsak. May pagkasabik sa kanyang boses. Liam Reyes, buntis ako. Ang bata ay sayo. Sa wakas ay natauhan ako. Nakita ko ang kanyang mga mata na namumula sa kakaiyak. Parang may humila sa puso ko. Maaasim at malambot. Inabot ko ang aking kamay at marahang pinunasan ang kanyang luha sa mukha. Pagkatapos biglang nag-twitch ang utak ko. Bumalik ang aking bastos na ugali. Nabulalas ko ang salitang talaga. Ang galing ko. Isang beses lang tama agad. Si Clara Mendoza ay umiiyak ng sobra dati. Nang marinig ang aking sinabi. Bigla siyang natigilan at tumingin sa akin. Ang luha ay nasa kanyang mukha pa. Ang ekspresyon ay galit at natawa. Inabot at pinalo ako. Sa pag-iyak sigaw niya, Liam Reyes. Wala ka bang seryosong bagay? Muntik na akong mamatay sa kaba. Sinasabi mo pa ang ganyang salita. Agad kong hinawakan ang kanyang kamay. Inalalayan ko siyang tumayo. Umupo ako sa tabi niya. Tiningnan ko ang test ng pagbubuntis na hawak niya. Hindi ko masabi kung ano ang nadarama ko, may pagkabigla. May pagkalito, ngunit higit pa riyan ay isang hindi maipaliwanag na kasiyahan. At may isang pakiramdam ng responsibilidad na hindi ko pa naranasan dati. Ako ay 22 taong gulang, isang estudyante sa kolehiyo na hindi pa graduate. Malapit na akong maging ama. Ang ina ng anak ko ay kaibigan ng nanay ko. Mas matanda sa akin ng 16 na taon. Kung ikukwento ito, malamang mabibigla ang lahat. Pero wala akong takot. Medyo masaya pa nga. Tiningnan ko si Clara Mendoza. Seryosong nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Suminghat si Clara Mendoza. Pinunasan ang luha sa mukha. Huminga ng malalim at tumingin sa akin. Nagmatigas ang kanyang mga mata. Itong batang ito, gusto kong itago. Natigilan ako. Tapos napangiti. Tumango at sinabing sige. Itago na lang. Wala akong tutol. Ngayon naman si Clara Mendoza ang natigilan. Tumingin siya sa akin. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Parang hindi inaasahan na ganito kadali akong pumayad. Inihanda na niya ang sarili. Napapapalaglagin ko ang bata. Nakakalayo ako sa kanya. O kaya'y iwasan siya. Tumingin siya sa akin. Matagal na hindi nagsalita. Tapos kumuha ng bank card mula sa bag. Inilagay sa kamay ko at sinabi, Liam Reyes, itong batang ito. Kaya kong palakihin mag-isa. Hindi mo kailangang maging responsable. Ang card na ito ay may 5 milyon. Sapat na para bumili ng bahay at kotse pagkatapos mong graduate. Mag-asawa at magkaanak. Isa lang ang hinihiling ko. Huwag mong ikukwento ito kaninuman. Lalo na sa nanay mo. Huwag mong banggitin. Isipin na lang na walang kinalaman ang batang ito sa iyo, pwede ba? Tumingin ako sa bank card sa kamay ko. At tumingin muli kay Clara Mendoza. Bigla akong napangiti. Ibinabalik ko ang bank card sa kanyang kamay. Tumingin sa kanyang mga mata. Binigkas ang bawat salita. Clara Mendoza, anong uri ng tao ang tingin mo sa akin? Ako yung tipo ng lalaking hindi umaamin sa ginagawa. Nakipagtalik sa babae. Hahayaan siyang mag-isa na magpalaki ng bata. At kukuha pa ng pera sa kanya. Tumingin si Clara Mendoza sa akin. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ano ba ang gusto mong gawin? Simple lang, marahan kong hinawakan ang kamay niya. Tinitigan siya sa mata at seryosong sinabi. Hindi ko kukunin ang pera. Ang bata ay akin. Kailangan kong panagutan ito. At ikaw ay akin din, kailangan din kita. Clara Mendoza, pakakasalan kita. Ano bang sinasabi mo? Biglang nagalit si Clara Mendoza. Mabilis niyang binawi ang kamay at tumingin sa akin. Puno ng kawalan ng paniwala. Liam Reyes, nababaliw ka na ba? Mas matanda ako sa iyo ng 16 na taon. Ako ang matalik mong kaibigan ng nanay mo. Tatawagin mo akong tita. Paano tayo magpapakasal? Kapag nalaman ito ng nanay mo, mamamatay siya sa galit. Hindi ako baliw, seryoso akong tumingin sa kanya. Ang tono ko ay lubos na taimtim. Ano ba ang edad? Ano naman ang 16 na taon? Si Yang Zening at si Weng Fan ay may agwat na 54 taon. Naging maayos naman sila, hindi ba? At saka, ikaw ang kaibigan ng nanay ko. Hindi naman kita tunay na tiyahin. Wala tayong dugong magkakaugnay. Kahit ang batas ay hindi makakapigil sa atin na magpakasal. Paano naman ang nanay mo? Tumingin si Clara Mendoza sa akin. Nanginginig ang kanyang boses. Si Lanji ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung magsasama kami ng anak niya, at buntis pa ako sa anak mo, paano niya yon tatanggapin? Tatalikuran niya ako. Ako na ang bahala sa nanay ko. Sabihin ko na kahit mainitin ang ulo ng nanay ko. Pero ako ang pinakamamahal niya. At mahal ka rin niya. Hanggat tapat tayo sa isa't isa. Tatanggapin din niya yon. At kung sakali man, kahit hindi niya ito tanggapin, hindi kita bibitawan. At higit sa lahat, hindi ko itatapon ang batang ito.
Tumingin sa akin si Clara Mendoza. Hindi na napigilan ang mga luha sa kanyang mga mata at muling bumagsak. Siya ay 38 taong gulang ngayong taon. 8 taong kasal sa kanyang dating asawa. Pangarap niyang magkaroon ng anak. Sinubukan ang lahat ng paraan. Hindi pa rin siya nabuntis. Akala niya sa buong buhay niya ay hindi na magkakaroon ng sariling anak. Ngunit hindi niya inaasahan. Isang aksidente lamang. Siya pala ay nabuntis. Gusto niyang itago ang batang ito. Ngunit handa rin siyang mag-isa na palakihin ang bata. Naisip pa niyang bigyan si Liam Reyes ng pera para manahimik siya magpakailanman. Huwag na huwag lumitaw sa buhay niya at ng bata. Hindi niya naisip. Nasasabihin ni Liam Reyes ang mga ganoong salita. Ang batang lalaking 16 na taong mas bata sa kanya. Ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang pinakagulo, pinakawalang saysay na oras ay nagsabi sa kanya. Gusto niyang pakasalan siya. Maging responsable para sa kanya at sa bata. Sa huli, tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak. Inabot ko ang aking kamay at niyakap siya sa aking mga bisig. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod. Marahang sinabi, huwag ka nang umiyak. Narito ako. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo. Ikaw at ang bata ay aking poprotektahan. Sumandal si Clara Mendoza sa aking mga bisig. Umiyak siya na nanginginig ang buong katawan. Ang mga taon ng paghihirap at kawalan ng kakayahan. Sa sandaling ito ay sumabog lahat. Pagkatapos lumabas mula sa ospital, opisyal kong sinimulan ang aking buhay bilang magiging ama. Diretso akong lumipat sa bahay ni Clara Mendoza. Sa kanyang malaking apartment na may tanawing ilog. Sa pangalang pag-aalaga sa buntis. Noong una, tumanggi si Clara Mendoza. Ngunit hindi niya napigilan ang aking pagpupumilit. At dahil buntis siya, grabe ang kanyang pagduduwal. Talagang kailangan niya ng taong mag-aalaga. Sa wakas ay pumayag na rin ako. Sinimulan kong matutong magluto ng pagkain para sa buntis. Araw-araw hawak ang cellphone naghahanap ng mga tutorial. Kung ano ang hindi pwedeng kainin ng buntis. Mas naalala ko pa kaysa sa mga aralin sa libro. Si Jolima ay kumain ng isang subo at biglang nagsuka ng todo. Tiningnan ko siya habang nahihirapang magsuka. Puno ng sisi ang aking dibdib. Palihim na tumakbo sa kusina. Itinapon ko lahat ng aking nilutong pagkain. Muntik na akong maiyak sa sobrang pag-aalala. Nakita ako ni Jolima. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likod. Mahinang sinabi na okay lang. Dahan-dahan lang, mahusay na ang iyong ginagawa. Simula noon, araw-araw akong natutong magluto kasama ang katulong sa bahay. Nagpraktis ako ng 2 linggo. Sa wakas ay nakagawa na ako ng ilang disenteng pagkain para sa buntis. Habang kumakain si Jolima ng aking luto, puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Sabi niya mas masarap pa ang luto ko kaysa sa katulong. Bukod sa pag-aalaga sa kanyang pagkain, araw-araw ko rin siyang sinasamahan sa paglalakad. Kinukwento ko sa kanya ang mga biro. Pinapasaya ko siya. Kapag nahihirapan siya sa pagduduwal dahil sa pagbubuntis, minamasahe ko ang kanyang tiyan. Binibigyan ko siya ng tubig. Buong gabi ko siyang sinasamahan. Hindi ako nakaramdam ng pagod kahit kaunti. Tiningnan ako ni Jolima habang abala ako sa pag-asikaso. Lalong lumalambot ang kanyang mga mata. Lumalaki ang pagbabago ng kanyang pagtrato sa akin. Hindi na siya tulad ng dati na malamig sa akin. Sa halip, kusa na siyang naglalambing sa akin. Sinasabi niya sa akin ang mga problema sa trabaho. Sumasandal siya sa aking dibdib. Kasama kong nangangarap kung ano ang magiging itsura ng aming anak pagdating nito. Ang aming relasyon ay ganito. Mabilis na umuunlad. Maliban sa hindi pa namin nababasag ang huling hadlang. Para na kaming tunay na mag-asawa. Siyempre, wala itong alam ang aking ina. Sinabi ko sa aking ina. Nasa labas ng paaralan ay nangungupahan ako kasama ng mga kaklase. Para mas madaling mag-aral. Hindi na nag-isip pa ang aking ina at naniwala. Tuwing tatawag siya sa akin. Pinapaalalahanan lang akong dalawin si Jolima. Sabi niya mahirap para sa kanya mag-isa. Hayaan akong alagaan siya ng mabuti. Tuwing tumatawa ako sumasang-ayon. Sa puso ko palihim na masaya. Mahuwag kang mag-alala. Siguradong aalagaan ko ng maayos ang best friend mo. Kahit ang bata ay inayos ko na para sa'yo. Mabilis ang paglipas ng panahon. Sa isang iglap si Clara Mendoza ay halos 3 buwan ng buntis. Ang tiyan ay bahagyang umangat. Ang morning sickness ay unti-unting humupa. Ang kanyang kutis ay lalong gumaganda. Ang buong pagkatao ay nagpapakita ng malambot na liwanag ng ina. Nakikita ko siya lalo akong nagugustuhan. Sa akala ko ang aking mga araw ay ganito kasaya na magpatuloy. Dumating ang problema sa pintuan. Noong araw na iyon sinamahan ko si Clara Mendoza sa mall para bumili ng maternity dress. Kakalakad pa lang sa baby section. Biglang nakasalubong ang 2 tao. Si Sofia Santos at si Miguel Ramos. Nung makita ako ni Sofia Santos, tumitig ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa akin. At kay Clara Mendoza na nasa tabi ko. Si Clara Mendoza ngayon ay nakasuot ng maluwag na maternity dress. Mahaba ang buhok nakahalukikip sa braso ko. Ang buong pagkatao ay malambing at elegante. Kahit buntis. Ngunit ang kanyang aura ay nananatiling natatangi.
Mas mahusay kaysa kay Sofia Santos ng maraming beses. Ang mukha ni Sofia Santos ay biglang bumagsak. Tiningnan si Clara Mendoza mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin sa akin. May ngiting mapang-uyam sa kanyang labi. Sabi niya nang may pagyuyuyo Liam Reyes. Sabi ko, bakit ka ba iniwan ko? Pagkatapos ay wala kang kalungkutan. Sa totoo lang nakahanap ka ng mayamang babae na sumusuporta sa'yo. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala ay ganitong uri ng lalaking umaasa sa babae. Si Miguel Ramos ay lumapit din. Niyakap ang baywang ni Sofia Santos. Tumingin sa akin ng may paghamak. Bata, masarap ba ang pagkain ng soft rice? Gusto mo bang ipakilala ka ni Howjen ng ilan? Garantisadong mas mayaman kaysa sa matandang babaeng ito. Paglabas ng mga salitang ito, ang mukha ni Clara Mendoza ay biglang naging malamig. Sana ay makipag-usap pa ako sa kanila ng 2 salita. Nang marinig ko silang tinatawag na matandang babae si Clara Mendoza, bigla siyang nagalit. Kumakalansing ang kanyang mga kamao. Handa na siyang sumugod at bugbugin sila. Ngunit naunahan ako ni Clara Mendoza at hinarang. Umangat siya ng isang hakbang. Pinoprotektahan ako sa likod niya. Biglang nagpakita ang malakas na aura ng babaeng boss. Gumagastos ako para sa boyfriend ko. Ano naman sa'yo? Ano naman sa inyo? Malamig ang boses ni Clara Mendoza. May kapangyarihang hindi kailangan magalit para takutin. At ikaw ang ex-girlfriend na nag-iwan sa kanya. Si Sofia Santos ay umatras sa takot dahil sa kanyang aura. Pero pinilit pa ring maging kalmado. Matigas ang leg na nagsabi. Ano naman? Siya lang naman ay isang dukha. Walang alam kundi umasa sa babae. Walang magawa kundi maging dukha. Ngumiti si Clara Mendoza. Tiningnan si Sofia Santos mula ulo hanggang paa. May bahid ng pag-aalipusta sa mga mata. Ang aking Chen ay bata at gwapo. May mabuting pagkatao. May pananagutan. Mas mahusay ng 100 beses kaysa sa taong madulas ang mukha. Na umaasa lang sa pamilya niya. Kung ayaw mo sa kanya dahil mahirap, sabi ni Clara Mendoza. Itinuro ang buong mall. Mahinahong sinabi. Ang mall na ito ay isang pangunahing proyekto ng aking kumpanya. Ang buong 3 palapag na pambata at ina ay aking pinuhunan. Ang halaga ng aking kumpanya ay 1 bilyon. Ang kumpanya ng pamilya ng taong katabi mo. Kahit pagsamahin ay hindi sapat sa aking maliit na bahagi. Ano kang karapatan na sabihan ang aking nobyo? Pagkasabi niya niyon, agad namutla ang mukha ni Sofia Santos at Miguel Ramos. Ang pamilya ni Miguel Ramos ay may maliit na negosyo. Ilang 10 milyong halaga ng ari-arian. Sa harap ng isang malaking tao tulad ni Clara Mendoza na may halagang 1 bilyon. Walang kwenta. Agad siyang nanghina. Ang kanyang kayabangan kanina ay biglang nawala. Tiningnan sila ni Clara Mendoza. At malamig na sinabi. At sinabi mo kanina na ako ay matandang babae. Ako ay 38 taong gulang. Ako ay nagsimula sa wala. Naitayo ang napakalaking negosyo. May sasakyan, may bahay, may kumpanya. Ang mga taong gustong makasama ako. Mula dito hanggang sa kabila ng ilog ay pumipila, ikaw naman. 20 ilang taong gulang pa lang. Hindi iniisip na magsikap. Ang iniisip lang ay maghanap ng mayaman para maging paso ng bulaklak. Sa tingin mo may karapatan ka bang tumawa sa akin? Namula at namuti ang mukha ni Sofia Santos. Nakatayo lang sa lugar. Nanginginig ang buong katawan. Walang masabi kahit isang salita. Ang mga taong namamalengke sa paligid ay nagtipon. Tinuturo sila at pinag-uusapan. Nagbubulungan. Tawa ng tawa. Tamad na si Clara Mendoza na makipag-usap pa sa kanila. Inilabas ang cellphone at tumawag sa manager ng mall. Mahinahong nagsabi, Manager Zhang, may 2 tao dito sa mall na nanggugulo sa mga customer. Nakakagulo sa kaayusan ng mall. Papalabasin sila ng mga security guard. Simula ngayon, bawal na silang pumasok sa mall kahit isang hakbang. Wala pang 2 minuto matapos ibaba ang tawag. Nagmamadaling tumakbo ang mga security guard ng mall. Walang sabi-sabing sinunggaban si Sofia Santos at Miguel Ramos at dinala palabas. Sumisigaw at lumalaban si Sofia Santos. Pero walang epekto. Sa gitna ng tawanan ng karamihan, dinala sila palabas ng mga security guard. Pinalayas na parang mga talunan. Habang pinapanood ang kanilang kahiyahiyang mga likuran, ang saya-saya ko sa puso ko. Bigla kong niyakap si Clara Mendoza. Hinalikan ko siya sa mukha at mumiting sabi, Ate, ang galing mo, mahal na mahal kita. Namula agad ang mukha ni Clara Mendoza. Tinapik niya ako. Galit na sabi, maraming tao, huwag kang magulo. Ganyan ang sinasabi niya. Pero hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Puno ng saya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng pangyayaring ito, tuluyan nang tinanggap ni Clara Mendoza ang relasyon namin. Nang umuwi kami ng gabi, sumandal siya sa aking dibdib at sinabi sa akin. Dati niyang iniisip, ang laki ng agwat ng edad namin. At ganitong uri ng relasyon, hindi maaaring maging magkasama. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Basta't makapiling ako. Ano man ang sabihin ng iba, wala na siyang pakialam. Yakap ko siya. Naging napakalambot ng aking kalooban. Iniyukod ko ang aking ulo at hinalikan siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako itinulak palayo. Sa halip, niyakap niya ang aking leg.
At sinagot ang aking halik. Habang patuloy na lumalalim ang aming pagmamahalan. At mas lalong sumasaya ang aming mga araw. Muling nagpakita si Rafael Torres, ang hindi matanggal na kaabalahan. Noong araw na yon, nag-exam ako sa paaralan. Iniwan ko si Clara Mendoza sa bahay kasama ang ale. Pagkatapos ko lang ng pagsusulit, ay nakatanggap ng tawag mula sa tiya. Nag-aalala si tiya sa telepono. Sabi niya dumating si Rafael Torres sa bahay. Nag-iingay at nag-aaway sa pintuan. Gustong makita si Clara Mendoza. At gusto pang sirain ang pinto. Nang marinig ko, bigla akong nagalit. Binaba ko ang telepono. Sumakay ng taksi at nagmamadaling umuwi. Sa daan, minura ko ang buong angka ni Rafael Torres hanggang sa ika-18 na henerasyon. Pagdating ko sa bahay, si Rafael Torres ay nag-ingay pa rin sa pintuan. Kasama niya ang dalawang lalaking mukhang masasamang tao. Mukhang hindi sila mabubuting tao. Binuksan ng mga kapitbahay ang kanilang mga pinto. Inilabas ang kanilang mga ulo upang manood ng kaguluhan. Itinuturo sila at pinagsitsismisan. Sarado ng mahigpit ang pinto ng bahay ni Clara Mendoza. Ang tiya sa loob ay sobrang natatakot. Patuloy akong tinatawagan. Sumugod ako. Hinawakan ko sa kwelyo si Rafael Torres. Hinila ko siya at napaurong ng bahagya. Nakapagngangalit ang aking ngipin at sinabi kay Rafael Torres, "Putang ina mo, naghahanap ka ba ng kamatayan? Naglakas loob ka bang pumunta rito at magdulot ng gulo?" Hinawakan ko si Rafael Torres. Natigilan siya ng ilang sandali, at sa kanya ako nakilala. Isang ngiting may paghamak ang sumilay sa kanyang labi. Bigla niyang itinulak ang aking kamay. Pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. "Sino ka ba? Wala ka pang balahibo sa dibdib. At naglakas loob kang makialam sa mga bagay ko. Hinahanap ko ang dati kong asawa. Anong kinalaman mo dyan?" Napatawa ako sa sinabi mo tungkol sa dating asawa. Dapat mo munang tingnan ang sarili mo sa salamin. Karapat-dapat ka bang tawagin siyang dating asawa? 9 na taon na kayong diborsyado. Araw-araw mo siyang ginugulo. Humihingi ng pera at regalo. Ngayon, naglakas loob ka pang pumunta sa harap ng bahay niya at manggulo. Wala ka bang hiya? Ang tungkol sa akin at sa dating asawa ko. Wala kang pakialam, dayo ka lang. Tumitig si Rafael Torres sa akin. Mayabang ang mukha. Sinasabi ko sa'yo, si Liman ay buntis sa anak ko. Sinusundo ko siya para umuwi. Umalis ka na agad, bata ka. Kung hindi, pagsisisihan mo. Nang marinig iyon, napatawa na lang ako sa inis. Hindi pa ako nakakita ng ganito kawalang hiya. Tiningnan ko siya, at dahan-dahang sinabi, "Anak mo raw. Rafael Torres, 9 na taon na kayong diborsyado. 8 taon kayong magkasama pero hindi siya nabuntis. Bakit parang sinezha ang tamod mo? Nanatili sa tiyan mo ng 8 taon bago lumabas." Agad nagtawanan ang mga kapitbahay na nanonood. Lahat ay nakaturo kay Rafael Torres. Sinasabing wala siyang hiya. Baliw na sa pera. Agad namula ang mukha ni Rafael Torres. Nagalit at napahiya. Kumuyom ang kamao at sinuntok ako sa mukha. "Putangina mo, gusto mong mamatay. Inaasahan ko na siya." Umiwas ako sa gilid. Tapos sinipa ko siya sa tiyan. Natumba si Rafael Torres sa sipa ko. Nasaktan at mumiti ang ngipin. Hindi makabangon ng matagal. Yung dalawang lalaking mukhang tampalasan. Nang makita na natalo ang leader, agad silang sumugod. Gustong makipag-away sa akin. Hindi ako nataranta kahit kaunti. Inilabas ko ang cellphone at ipinakita sa kanila. Malamig na sinabi, "Tumawag na ako sa pulis. Darating na agad ang pulis. At na-record ko na ang inyong gulo. Naitala ang buong proseso ng pang-aabala sa bahay. Rafael Torres, hindi ba may utang kang milyon-milyon sa sugalan? Kung makulong ka, sa tingin mo ba, hahayaan ka lang ng mga tao sa sugalan?" Nang sabihin yon, biglang tumigil ang dalawang lalaki. Namumutla ang mga mukha. Sila ay kumakain sa ilalim ni Rafael Torres. Ang pinakakinatatakutan nila ay ang pulis at ang mga taga-sugalan. Nataranta rin si Rafael Torres. Bumangon siya mula sa lupa at tumingin sa akin. May bahagyang takot sa kanyang mga mata. Pero matigas pa rin ang kanyang dila. "Binata, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ito." Pagkasabi niyon, kasama ang dalawang lalaki. Tumakbo sila na nahihiya. Habang pinapanood ko ang kanilang mga likod na lumalayo, napabuntong hininga ako ng ginhawa. Lumingon ako at kumatok, sumigaw ng Liman. "Ako ito, okay na." Mabilis na bumukas ang pinto. Agad na sumubsob si Clara sa aking mga bisig. Nanginginig ang buong katawan. Agad na bumagsak ang mga luha. Yakap ko siya. Marahang hinahagod ang kanyang likod. Inalo siya ng may lambing. "Ayos lang, huwag kang matakot. Nandito ako." Hindi na siya mangahas na bumalik. Dahil sa pangyayaring ito, alam ko na si Rafael Torres ay isang tampalasan. Kung hindi ito lubusang maayos, ito ay mananatiling isang panganib. Siya ngayon ay parang asong ulol. Maraming utang sa sugal. Kaya niyang gawin ang lahat. Kung sakaling maging desperado siya, saktan si Clara Mendoza at ang bata. Wala na akong pagkakataon na magsisi. Nagsimula akong magplano. Laban kay Rafael Torres. Una, ipinahanap ko sa isang tao. Ang sugalan kung saan may utang si Rafael Torres. Inihayag ng lihim ang kasalukuyang tirahan at
Kinaroroonan ni Rafael Torres sa mga tao sa sugalan. Ang mga tao sa sugalan ay naghahanap kay Rafael Torres para maningil ng pera. Pagkatanggap ng balita, agad na nagpadala ng mga tao para hanapin si Rafael Torres. Si Rafael Torres ay ilang beses na hinarang ng mga tao sa sugalan. Muntik nang mabali ang kanyang binti. Araw-araw na nagtatago. Nahihirapan at nakakahiya ang kalagayan. Wala na siyang lakas para guluhin si Clara Mendoza. Pagkatapos ay tinipon ko ang ebidensya ng pananakot at pangbablackmail ni Rafael Torres kay Clara Mendoza. Pati na rin ang ebidensya ng panggugulo sa kanyang bahay. Lahat ay ibinigay ko sa pulisya. Si Rafael Torres ngayon ay parang daga na nasa lansangan. Sinisigawan at hinahabol ng lahat. Kailangan niyang iwasan ang mga tao sa sugalan. At kasabay nito ay iwasan ang mga pulis. Hindi na siya makapanatili sa Maynila. Kailangan niyang lihim na tumakas palabas ng Maynila. Hindi na kailanman babalik. Nalutas na ang malaking problema na si Rafael Torres. Sa wakas ay bumalik na sa katahimikan ang buhay namin ni Clara Mendoza. Nakita ni Clara Mendoza ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Lubos na siyang nahulog sa akin. Nang gabing iyon, sumandal siya sa aking mga bisig at sinabi sa akin. Gusto niya akong pakasalan. Kapag ipinanganak na ang bata, kami na ay kukuha ng kasal. Yumakap ako sa kanya. Halos maiyak ako sa sobrang tuwa. Iniyuko ko ang aking ulo at hinalikan siya. Paulit-ulit kong sinasabi na mahal ko siya. Masaya kaming namumuhay ng ganito. Lumalaki ang tiyan ni Clara Mendoza. Mahigit 4 na buwan na ito. Kitang-kita na ang pagbubuntis. Kami ay nagsimula ng mag-isip ng pangalan para sa bata. Nag-aayos ng silid ng sanggol. Nangangarap ng aming kinabukasan. Inakala naming pareho na basta itago lang ito sa aking nanay. Kapag ipinanganak na ang bata, tapos na ang lahat. Kahit gaano pa kagalit ang aking nanay. Unti-unti din siyang tatanggap. Ngunit hindi namin inaasahan. Ang apoy ay hindi kailanman matatakpan ng papel. Noong araw na yon ay Sabado. Tinawagan ako ng aking nanay. Sabi niya nagluto siya ng sabaw ng manok para ipadala kay Jolima. Pampalakas ng katawan. Noon ay nasa supermarket ako bumibili ng prutas para kay Jolima. Nang marinig ko yon, bigla akong natakot. Sabi ko ako na lang ang maghahatid. Para kay Jolima na lang. Malapit na siya sa bahay ni Jolima. Daraanan na lang daw para bisitahin siya. Binaba ko ang telepono. Parang baliw akong nagmadaling umuwi. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Tapos na, malalantad na ako. Nagmamadali akong umuwi. Ngunit naunahan pa rin ako. Nang makarating ako sa pintuan ng bahay ni Jolima. Bukas ang pinto. Nakatayo ang nanay ko sa sala. Nahulog sa sahig ang dala niyang lalagyan. Kumalat ang sabaw ng manok. Tiningnan niya akong nakapajama. Tapos tiningnan din si Jolima na nakapajama rin. At halatang halata na ang bilugan niyang tiyan. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang mga mata niya ay puno ng hindi paniniwala. Biglang tumigil ang hangin. Tahimik na maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Nakatayo ako sa pintuan. Blanko ang isip ko. Parang tumigil ang daloy ng dugo sa aking katawan. Wala akong masabi. Tiningnan ako ng nanay ko. Nanginginig ang labi niya ng matagal. Sa wakas ay nakapagsalita siya. Nanginginig ang boses niya. Limchen, bakit ka nandito? Iminulat ko ang bibig ko. Matagal na walang lumabas na salita. Si Jolima ay natakot din. Mabilis siyang lumapit para alalayan ang nanay ko. Umiiyak ang boses niya. Ate Lan, pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Biglang umatras ang nanay ko ng isang hakbang. Umilag sa kamay niya. Tumigil ang tingin niya sa bilugang tiyan ni Jolima. Tapos tumingin sa akin. Biglang namula ang mga mata niya. Sa wakas ay naintindihan niya. Ano, buntis pala ang kaibigan. Hindi alam kung sino ang ama ng bata. Ano daw ang anak niya nakasama sa bahay ng mga kaklase. Lahat ay kasinungalingan. Ang matalik niyang kaibigan ay buntis sa anak niya. Yung anak niya at yung kaibigan niya mula pagkabata. Nagsama ang magkapatid na babae. Nagdilim ang paningin ng nanay ko. Muntik nang himatayin. Mabilis akong tumakbo para suportahan siya. Nagmamadaling sumigaw ng kinanay di. Huwag kang magalit. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Nakabawi ang nanay ko. Itinulak ako. Inangat ang kamay at sinampal ako. Isang malakas na paghampas. Malinaw at matunog. Nasunog ang pisngi ko sa sakit. Tinuro niya ako. Nanginginig sa galit ang buong katawan niya. Biglang umagos ang luha niya. Napahagulgol at sinabi, Liam Reyes, ikaw na maliit na demonyo. Hindi mo ba alam kung sino siya? Siya ang matalik kong kaibigan. Ang tinatawag mong tita. Ginawa mo ang ganyang bagay na walang hiya. Bakit nagkaanak ako ng isang tulad mo? Mananglan, huwag mo siyang saktan. Si Clara Mendoza ay mabilis na lumapit. Tumayo sa harap ko para protektahan ako. Umiyak siya sa nanay ko at sinabi, Mananglan, hindi kasalanan ni Chen Chen ito eh. Lahat ay kasalanan ko. Ako ang unang kumilos. Kung gusto mong manakit, sa akin mo na lang gawin. Kasalanan mo, sabi ng nanay ko habang tinitingnan si Clara Mendoza. Puno ng pagkabigo at sakit ang mga mata niya. Kiman, tayo ay lumaki ng magkasamay. Itinuring kita bilang sariling kapatid. Ganito mo ba ako gagantihan? Nagkasama ka ng anak ko. At nagdadalang tao ka sa kanya.
Paano ko haharapin ang harap mo pagkatapos nito? Paano ko haharapin ang mga kamag-anak at kaibigan? Si Clara Mendoza ay tumingin sa nanay ko. Umiiyak na nanginginig ang buong katawan. Hindi makapagsalita kahit isang salita. Paulit-ulit na sinasabi ang si pasensya na di. Lalo pang nagalit ang nanay ko habang nagsasalita. Lumingon at tumakbo sa balkonahe. Kinuha ang pamalo ng damit at lalapit para saktan ako. Tumakbo ako sa sala habang hawak ang ulo. Sumisigaw. Ma, pakinggan mo ang aking paliwanag. Seryoso akong nagmamahal kay Liman. Tapat kaming nagmamahalan. May anak na kami. Magpapakasal kami. Papatayin kita, anak ng iina. Nagngangalit ang nanay ko. Hinahabol ako ng walis tambo. Tiya mo siya. Mas matanda siya sa'yo ng 16 na taon. Pakakasalan mo siya. Baliw ka ba? Sinasabi ko sa'yo. Talagang hindi ako papayag. Kung hindi ako mamamatay. Si Clara Mendoza na buntis ay humarang sa gitna. Nag-aalala at umiiyak. Natatakot na matamaan ako ng nanay ko. Natatakot din na magkasakit ang nanay ko sa galit. Magulo ang buong sala. Gusot na gusot ang lahat. Nang hawak ng nanay ko ang walis tambo. Hinahabol ako ng masaya. Biglang sumigaw si Clara Mendoza. Napahawak sa tiyan at yumuko. Nanlumo agad ang mukha. Bigla kaming tumigil ng nanay ko. Nataranta naming pinagmasdan siya. Mabilis akong sumugod para alalayan siya. Nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyari kay Liman. Masakit ba ang tiyan? Nakakuyom ang kanyang mga ngipin. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Hinawakan ng aking kamay. Nanginginig ang boses na nagsasabing masakit ang tiyan. Nagpanik din ang aking ina. Nahulog sa sahig ang walis na balahibo. Mabilis na tumakbo papunta sa amin. Tumingin kay Clara Mendoza. Nag-aalalang sinabi, ano ang nangyari, Lima? Baka may problema sa pagbubuntis. Dalhin agad sa ospital. Hindi na ako nagsalita. Yumuko at binuhat si Clara Mendoza. Parang baliw na tumakbo palabas ng pinto. Sumunod ang nanay ko sa likod ko. Napaiyak siya sa sobrang pag-aalala. Sa buong daan ay paulit-ulit na sinasabi. Sana walang mangyaring masama. Dinala namin si Clara Mendoza sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na bahagyang naapektuhan ang pagbubuntis. Walang malubha. Pero hindi na dapat ma-stress ang buntis. Kailangang manatiling kalmado ang emosyon. Magpahinga ng mabuti. Noon lang kami nakahinga ng maluwag ng aking ina. Nakahiga si Clara Mendoza sa kama ng ospital. Natutulog pero medyo maputla pa rin ang mukha. Umupo ako sa tabi ng kama. Hawak ang kamay niya. Tinitigan ang kanyang lumalaking tiyan. Sa puso ko, parehong may pagsisisi at sakit. Ang aking ina ay nakatayo sa pintuan ng silid. Nakatingin sa aming dalawa. Matagal na hindi nagsalita. Ang mga mata ay puno ng masalimuot na damdamin. Pagkatapos ng mahabang sandali, dahan-dahan siyang pumasok. Tinapik ang balikat ko. Napakababa ng boses. May kaunting pagod. Chen, sumama ka sa akin saglit. Tumango ako. Dahan-dahang ibinaba ang kamay ni Clara Mendoza. Sumunod sa aking ina palabas ng silid. Naglakad papunta sa koridor ng ospital. Ang aking ina ay sumandal sa pader at tumingin sa labas ng bintana. Matagal na hindi nagsalita. Sa wakas ay bumuntong hininga. Tumingin sa akin at sinabi, Chen, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang gusto mo si Lima? O isang panandali ang pagnanasa lang? Tiningnan ko ang mga mata ng aking ina. Sobrang seryosong sinabi, Nanay, talagang mahal ko siya. Hindi ito basta panandali ang pagnanasa. Gusto ko siyang pakasalan. Gusto kong makasama siya habang buhay. Gusto kong maging responsable sa kanya at sa bata. Ang aking ina ay tumingin sa akin. Sa mga mata ay may kislap ng pagkabigo. Muling bumuntong hininga. Mas matanda siya sa iyo ng 16 na taon. At siya ang aking pinakamatalik na kaibigan. Tinawag mo siyang tita sa loob ng 20 taon. Naisip mo ba? Kayo ay magkasama. Ano ang sasabihin ng ibang tao? Paano tayo titingnan ng mga kamag-anak at kaibigan? Wala akong pakialam, sabi ko, nanay. Tayo ang magpapatakbo ng ating buhay. Hayaan na lang ang iba kung ano ang sabihin nila. Ang alam ko lang, mahal ako ni Liman. At mahal ko rin siya. At may anak na tayo. Gusto naming magkaroon ng magandang buhay. Tiningnan ako ng nanay ko. Matagal na hindi nagsalita. Tumulo ang luha niya nang hindi napigilan. Ikaw talagang bata. Bakit ang tigas ng ulo mo? Pinalaki kita mula sa pagkabata. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Humanap ka ng babaeng bagay sa'yo. Magpakasal at magkaanak. Magkaroon ng tahimik na buhay. Bakit mo ginawa ang ganito kalaking problema para sa akin? Dahan-dahan kong pinahid ang luha sa mukha ng nanay ko. Nakonsensya ako ng sobra sa loob. Pasensya na, nanay. Pinagdamdam kita. Pero mahal na mahal ko si Liman. Hindi ko siya mawawala. At hindi ko rin mawawala ang anak naming ito. Tiningnan ako ng nanay ko. At tiningnan din si Clara Mendoza na natutulog sa silid. Sa wakas, bumuntong hininga siya ng malalim. Kumaway ang kamay at nagsabi, Sige, naiintindihan ko na. Hindi na ako makikialam dito. Pero Liam Reyes, ikaw ang pumili ng iyong daan. Kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi ka dapat magsisi. Hindi mo dapat saktan si Liman.
At lalong hindi mo dapat pabayaan ng anak. Kung hindi, ako ang unang hindi magpapatawad sa'yo. Natigilan ako ng bigla. Tiningnan ko ang nanay ko. Puno ang mga mata ko nang hindi makapaniwala. Nanay, pumayag ka na ba? Ano pa ba ang magagawa ko kung hindi pumayag? Pinaikot ng nanay ko ang kanyang mga mata sa akin ng masama. May anak na kayo. Pipilitin ko pa ba si Liman na ipa-abort ang bata? Pinipilit kayong maghiwalay. Si Liman ang pinakamatalik kong kaibigan. Ikaw ang anak ko. Kung talagang gusto ninyong magsama, talaga bang tatalikuran ko kayo? Muntik na akong tumalon sa tuwa. Niyakap ko si nanay at sinabing, nanay. Salamat. Tama na. Huwag mo akong lokohin ng ganyan. Tinapik ng nanay ko ang likod ko. Bumuntong hininga. Ang tanging problema ay ang relasyon sa pamilya. Hindi ko na alam kung paano uriin. Kaibigan ko siya. Ngayon naging manugang ko pa. Ano ba itong nangyari? Hindi ko napigilan ang tumawa at sinabi. Ito ay tinatawag na dobleng ugnayan. Tiningnan ako ng masama ng nanay ko. Hindi na ako pinagalitan, sinabi lang. Sige, pumasok ka at bisitahin si Liman. Buntis siya. Ganito kalaki ang dinanas niyang hirap. Alagaan mo siya ng mabuti. Bibili ako ng pagkain para sa kanya. Magluluto ako ng sabaw at dadalhin dito. Pagkatapos sabihin yon, umalis na ang nanay ko. Medyo malungkot ang kanyang likuran. Pero tila gumaan din ang kanyang loob. Habang pinapanood ko ang nanay ko napapalayo. Sobrang init ng pakiramdam ko sa puso. Lumingon ako at pumasok sa silid ng ospital. Gising na si Clara Mendoza. Nakasandal sa kama at nakatingin sa akin. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Pero may ngiti sa kanyang labi. Narinig niya lahat ng usapan namin ng nanay ko. Lumapit ako. Umupo sa tabi ng kama. Hinawakan ko ang kamay niya at mumiting sinabi. Narinig mo na, pumayag na ang nanay ko. Tumango si Clara Mendoza. Tumulo ang kanyang mga luha. Niyakap ako. Humihikbi at sinabing, Liam Reyes. Salamat. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Umiti ako at niyakap siya. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagpayag mong pakasalan ako. Salamat sa pagpayag mong magkaanak tayo. Nakasandal sa akin si Clara Mendoza. Umiyak siya ng labis. Ngunit ang puso ko ay puno ng kaligayahan. Akala ko natapos na ang lahat ng problema. Sa wakas ay magkakaroon na kami ng payapang buhay. Naghihintay na lang sa pagdating ng sanggol. Ngunit hindi ko inaasahan na mas malaking problema ang naghihintay. Noong araw na lumabas si Clara Mendoza sa ospital. Kakalabas lang namin ng ospital. Agad kaming pinalibutan ng grupo ng mga mamamahayag. Hindi mabilang na mikropono at kamera. Ang nakatutok sa amin. Walang tigil ang pagkislap ng mga flash. Sabay-sabay na nagtanong ang mga mamamahayag. Direktor Clara, ang binatang ito sa tabi mo ba? Ang ama ng dinadala mong sanggol. Direktor Clara, balitang 16 na taon ang agwat ninyo ng binatang ito. At siya pa ay anak ng iyong matalik na kaibigan. Totoo ba ito? Direktor Clara, pakisabi, kayo ba ng dating asawa mong si Emir Rafael Torres ay nagkahiwalay dahil sa binatang ito? Sunod-sunod na matatalim na tanong ang ibinato sa amin. Bigla akong natulala. Mabilis kong niyakap si Clara Mendoza. Hinarang ang mga kamera at mikropono. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Paano nalaman ng media ang pangyayaring ito? Sino ang nagtapon ng balitang ito? Tumingin ako sa likod ng karamihan. Nakita ko ang isang pamilyar na figura, si Rafael Torres. Nakatayo siya roon. May masamang ngiti sa kanyang mga labi. Nakatitig sa amin. Puno ng kasiyahan sa paghihiganti ang kanyang mga mata. Bigla kong naunawaan, siya yon. Siya ang nagtapon ng balitang ito sa media. Si Clara Mendoza ay isang kilalang babaeng negosyante sa Maynila. Ang ganitong iskandalo ng mayayaman. Relasyong may agwat ng edad, buntis sa anak ng kaibigan. Kahit isa lang dito ay sapat na sumabog ang opinyon publiko. Gusto ni Rafael Torres na wasakin si Clara Mendoza. Wasakin kami. Tiningnan ko ang masamang mukha ni Rafael Torres. Nag-uumang ang aking mga kamao. Puno ng galit ang aking mga mata. Nanginginig ng bahagya ang katawan ni Clara Mendoza sa aking mga bisig. Mahigpit niyang hinawakan ang aking damit. Nakikita ang mga mamamahayag at kamera na pumapaligid. Biglang nanlamig ang mukha. Yumuko ako at tiningnan si Clara Mendoza na nasa aking mga bisig. At hinawakan ang kanyang umbok na tiyan. Huminga ng malalim. Alam kong nagsisimula pa lamang ang laban na ito. Ngunit hindi ako natatakot. Kahit gaano karaming bagyo at unos ang darating. Gaano karaming gulo. Gaano karaming chismis at maling balita. Poprotektahan ko siya. At protektahan ang aming anak. Dahil ako si Liam Reyes. Ako ang lalaki niya.